welcome na natin mga kabombo on the line. Ito na po si Attorney April Aderlyn Carrelo, isa pong litigation lawyer. Magandang umaga po, Attorney April. Welcome pong muli sa aming program. Bati muna kayo, Attorney, sa mga viewers and listeners po natin. Magandang umaga po. No, I'm happy na I'm back. Magandang umaga din sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood sa atin today. Okay. So thank you, Attorney, sa pagpa-unlock sa interview. Umpisahan natin, Attorney, yung ating tanungan. Unahin ko muna dito sa ating paksa tungkol sa murder and homicide. Ano ba, Attorney, yung pangunahing pagkakaiba sa ilalim po ng Revised Penal Code sa pagitan po nitong homicide and murder, Attorney? Okay. So itong homicide and murder, parehas silang unlawful killing. No? So pag naman aalamin natin ano ba yung distinction ng homicide. So sa homicide, may namatay pero walang qualifying circumstances na ginagawang murder ang killing. So sa murder naman, may killing na sinamahan ng circumstances na expressly recognized ng batas bilang qualifying circumstances kagaya ng treachery, evident premeditation, or ibig sabihin sa madaling salita may deliberate planning. So hindi lahat ng pagpatay murder because murder requires something more than the mere act of killing. So yun po. Okay, yun. And dito, Attorney, para maintindihan palalo ng ating audience, ano, Attorney, yung mga qualified na element or circumstances, bukod po doon sa mga sinabi ninyo kanina, na may pwedeng mag-angat sa kaso mula sa homicide para maging murder naman, Attorney? Ayan, madami tayo niyan. So, itong mga qualifying circumstances, yung homicide, ginagawa niyang murder. So, ano-ano to? Treachery, evident premeditation, cruelty, price, reward, or promise. No? Ito yung mga inutusan. Pag ginawa yung pagpatay by means of fire, poison, explosion, shipwreck, or other means involving great waste or ruin. Pwede din on the occasion of certain calamities or destructive means, kasama din yon. Taking advantage of superior strength with aid of armed men or mga armado, no? By means of inundation, shipwrecks, stranding of a vessel, or other means involving, with great waste and ruin, at iba pang qualifying circumstances specifically enumerated by the statute. So madami siya at ang nagiging effect po nito, imbis na homicide, nagiging murder siya. So yun po. Okay, yun. And dito, Attorney, sa usapin tayo, Attorney, ng mga penalty or parusa, ano po, paano ba, Attorney, nagkakalayo yung homicide and murder sa ating legal system in terms of penalty o yung mga parusa, Attorney April? So substantially, of course, heavier ang consequence ng murder kesa sa homicide. Kasi sa homicide, reclusion temporal lang ang punishment dito. So ito ay 12 years and 1 day up to 20 years. Sa murder, 20 years up to 40 years, 'di ba, under the law. So malaki yung difference niya dahil sabi ko nga, mas mabigat or heavier penalty at heavier crime din ang murder. So, mabigat din ang kanyang penalty. Opo, yun. Ito, Attorney, mag-move forward na ako sa mga situational natin. Ito kasi mga pinadala ito ng mga concerned citizen natin, yung mga about sa mga situational na tanong. Paano daw ba, Attorney, kung halimbawa sabihin, halimbawa yung nakapatay, hindi ko naman kasi sinasadya yung mga ganong linyahan, or nagdilim lang naman yung paningin ko kaya ako nagawa yun. Or kung halimbawa, Attorney, grupo sila, umakyat sila ng bahay, pinatay, pero sabi niya, hindi naman ako kasama doon, look out lang ako. Tatanggapin kaya, Attorney, yung mga katwirang yon bilang depensa para hindi sila managot dito sa pagpatay, Attorney April? Oh, that's a good question. Actually, hindi automatic kasi yung sinasabi ng accused hindi naman controlling Ano ba yung tinitignan sa korte? Yung ebidensya. So kung sinasabi niyang hindi niya sinasadya, tinitignan ng court yung totality of circumstances. For example, ano yung weapon, saan tinamaan, gaano kalakas yung attack, or ano yung ginawa before and after the incident. At
ano pa yung ibang surrounding circumstances. Second, yung sinasabi na lookout lang ako, ang tanong, ano ba talaga yung participation niya? Kasi mere presence is not necessarily a criminal participation. But if may evidence na nagpapakita na may conspiracy or intentional cooperation in the killing, so ibang usapan din yon kasi intent to kill is a state of mind and generally inferred from external manifestation. So sa criminal case, hindi sapat na sabihin natin hindi ko sinasadya kasi ang tinitignan po dito yung acts, circumstances, and evidence, hindi yung sinabi po ng akusado. So yun po. Okay, yun. Very well said, attorney. Situational rin pong tanong. Paano, attorney, kung halimbawa yung isang tao po nakipagsuntukan, halimbawa sa bar, and sa galit niya po nakapulot siya ng bote na ipukpok niya sa ulo ng kanyang kalaban na naging sanhi ng kamatayan nito. Ano yung kasong isasampa dito, attorney? Okay, based dun sa sinabi mo, definitely hindi natin masasabi kung ano siya, kung homicide or murder. Pero based dun sa kwento mo, mas naglilin ako sa homicide. Pero i-consider pa rin yung facts, additional circumstances. Ordinarily kasi, ang starting point lagi, homicide. Kung namatay ang kalaban na wala namang qualifying circumstances of murder. Bakit? Kasi yung scenario ng isang spontaneous na confrontation, may suntukan, may nagalit, nakapulot ng bote at pinukpok, walang automatic indication doon na may prior planning or treacherous execution. So, but still, case-to-case basis pa rin. Kasi syempre, pag-aaralan yan, ipoprove ng prosecution, ano yung attending circumstances. But kung base lang dun sa kinuwento nyo, mas naglilin po tayo sa homicide. Yun. Opo, okay. And ito pa, attorney, isa pa, maidagdag ko lang. Paano naman daw, attorney, kung yung isang suspect or yung suspetsado nag-abang ng ilang oras sa labas ng bahay ng biktima na meron siyang dalang baril at binaril niya ito noong lumabas and patay din, attorney. Papasok ba ito, attorney, sa murder o homicide? Okay, mas malakas naman yung indication toward murder, particularly if ma-prove na may evident premeditation or treachery, no? Kasi ang sinabi mo dito, nag-antay, no? Nag-antay ng ilang oras para abangan. So ibig sabihin meron siyang sufficient time para pag-isipan kung ano yung gagawin niya, no? Kung magdedesisyon ba siya na patayin yung biktima, magplano. But still, kapag po nasa korte, kailangan ma-establish talaga tong mga attending circumstances kasi hindi siya pine-presume. So, kailangan ma-establish po siya. So, may proof na ma-determine yung crime, yung overt act showing the persistence, sufficient time for reflection, bago ma-appreciate yung qualifying circumstance. Ganun po. Okay, opo. And meron pang isa, attorney. Halimbawa naman, attorney, 'di ba sa bahay, may pumasok na isang magnanakaw. Yeah. And syempre, dahil syempre magnanakaw 'yun, didepensahan ko yung aking bahay, yung mga gamit doon, ano. And sa galit ko, napatay ko yung magnanakaw o napatay nung mag-aari yung magnanakaw. Yun ba, attorney? Maika-classify ba yun sa murder? O halimbawa, attorney, yung iba pang example, sabi nung iba, kung hindi ko kasi papatayin, ako yung papatayin niya. Kumbaga parang self-defense lang. Ano yun, attorney? Maibibilang ba siya sa murder or homicide, attorney April? So, dito, hindi porket may namatay or namatay yung intruder, automatic homicide or murder na. Bakit? Kasi may self-defense na justifying circumstance under the law. Pero yung homeowner, kailangan niyang ma-establish na may unlawful aggression and kinailangan niyang gawin para i-prevent you or i-repel yung attack sa kanya, no? Tapos dapat wala ring sufficient provocation on his part yung nagde-defend ng kanyang sarili. So ang critical question dito, at the moment the homeowner use force, meron bang actual or imminent aggression na kailangan niyang i-repel, di ba? So kung napatunayan na complete self-defense, of course, there is no criminal liability. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil magnanakaw ang pumasok, di ba, automatic legal na siyang patayin. So dapat the response must still be legally justified and reasonably connected with the unlawful aggression. So yun po.
Okay. Eto, attorney, may mga naisip pa akong mga situation. Yeah. Paano, attorney, kung sabihin pa nung ilan na kaya ako siya napatay kasi pinagtaksilan niya ako sa mag-asawa, attorney. Mm. Kaya ako siya napatay kasi pinagtaksilan niya ako, nahuli ko siya, may ka-sexual intercourse, kaya ako siya napatay. Oh. Paano yan, attorney? Pasok ba yun sa murder? Actually, hindi naman siya din self-defense. Pero ang nangyari dito, mitigating siguro. Ibig sabihin, ano ba yung mitigating? Nababawasan yung penalty nung offense. Kasi ano yung ginawa niya? Self-defense ng honor. 'Di ba? So, pero it does not necessarily mean na self-defense na siya at justified na siya. Mm. Okay. Okay po yun. So, maliwanag. Pero, ito ba, attorney? Pag halimbawa sa sports, kasi attorney, yung ibang mga sports na halimbawa yung boxing, hindi mo naman kontrolado dyan eh. Halimbawa, napatay mo yung kalaban mo sa boxing. Liable ba siya for murder or homicide, attorney? Siguro, ano yan, pag-aaralan natin yan, depends kung ano yung mga circumstances, kung gaano kalalim yung sugat, kung mukha bang pinlano yon or talagang part lang or naging aksidente lang, ano bang klaseng sport to, 'di ba? Yun yung mga kino-consider kasi pag usually sport hindi naman siguro aabot ng patayan. Usually pwedeng ma-injure, no? Pero kung umabot sa nagkapatayan na sila, siguro mahalaga na pag-aralan kung meron bang foul play dito, 'di ba? Opo. Paano, attorney, kung i-reason pa nung iba, kaya ko naman siya pinatay kasi pinatay niya rin yung anak ko, yung mga ganon. Sa mga pelikula, naririnig yan. Pinatay Yeah. niya yung aking magulang, kaya ako siya ginantihan. Ano ba yun? Pasok ba yun, attorney? Acceptable ba yung reason na yun, attorney April? Actually, no. Kasi porket ba pinatay yung kamag-anak mo, yung anak mo, pwede mo na rin siyang patayin, di ba? Hindi siya justifying. So, of course, magiging liable and magiging criminally liable ka pa rin kapag pumatay ka despite anong reason mo, kahit pinatay din ba yung kamag-anak mo. So, hindi siya justifying circumstance. Opo. And dito, attorney, paano naman naaapektuhan, attorney, nung mga tinatawag na, sinabi nyo nga kanina, yung mga mitigating, yung mga pampababa ng parusa, at siguro ito maipasok ko na rin yung aggravating ba, yung mga pampatindi naman ng parusa na mga circumstances sa magiging hatol po sa isang accused, attorney. Yes, so itong mitigating and aggravating circumstances, we think of them as circumstances na makaka-affect ng penalty. Although, some circumstances can also affect yung classification ng offense. Kunwari, from homicide, nagiging murder. So sa madaling sabi, yung mitigating circumstances, pinapababa ang penalty, at kabaliktaran naman nito, aggravating circumstances, papaataasin niya yung penalty or baka naka-qualify niya into a more serious offense kagaya nga ng homicide to murder. So, yun po yung difference. Pero itong mga circumstances na to, dapat must be properly alleged and proven. So, para ma-apply po siya. Okay. Yan. And dito, attorney, may na-encounter ako dito, yung medical legal report. Gaano to, attorney, kahalaga yung medical legal report and even yung mga forensic evidence para mapatunayan yung intention or yung intent to kill ng isang akusado sa korte, attorney? Yan, itong medical legal report or medical legal evidence, napaka-importante niya kasi pwede siyang mag-establish ng cause or manner of death, yung nature or location ng wounds, yung possible weapon, yung distance, for example, sa shooting cases and other physical findings. Bakit? Kasi yung intent to kill, it's not normally written on the person's forehead, di ba? The court infers the intent from mga external actions and circumstances. So, yung medical legal report becomes very important sa evidentiary puzzle together with corroborative yan, eyewitness testimony, CCTV if meron, kunwari yung weapon evidence, DNA, fingerprint. So, pag tinignan yan, makakatulong yan para ma-establish ano ba yung nangyari or para mapag-aralan din ng court kung ano ba yung nangyari or yung circumstantial evidence po. So, yun. Okay. Sa experience ninyo, attorney, bilang lawyer, ano ba, attorney, yung pinakamadalas na
tawag nito, yung naging pambato or legal defense ng mga Oo. taong inaakusahan ng homicide and even murder, Oo. attorney. So, pinaka-common dito, denial, no? Ide-deny mo. Alibi, kunwari, wala ka dun sa incident. Nung nangyari yun, kunwari, wala ka sa Pilipinas, nagta-travel ka abroad. Pwede rin self-defense, yung na-discuss po natin. Lack of identification, lack of intent to kill. Tsaka pwede mong i-question yung prosecution's evidence. Yun yung mga usually na nagiging defense or nare-raise sa homicide and murder case. Opo. Eto, attorney, balikan ko lang yung yung na-discuss natin, attorney, kanina, yung about sa hindi ko sinasadya line. Though Oo. hindi siya acceptable reason, attorney, gaya na na-discuss natin kanina. Pero paano, attorney, kung hindi niya talaga sinasadya? Yung hindi naman siya nakakatwira, hindi niya talaga sinasadya. Halimbawa, paggising niya, pag gano'n niya ng kutsilyo, bigla siyang may nasaksak, patay. Ay, paano yun, attorney? Papasok ba siya sa murder, homicide, attorney? So kung papasok siya sa murder or homicide, kasi actually hindi naman yung akusado yung may kailangang i-prove na hindi niya ginawa yun eh. Ang kailangan mag-prove yung prosecution na ginawa niya yun, nag-commit siya ng murder or homicide. So kunwari, ma-proof or hindi ma-proof, hindi enough na ma-proof ng prosecution na hindi naman niya yun intention. So pwede siyang magka-exemption sa penalty. Pwedeng ganon. Depende po sa evidence nung prosecution. And depende rin sa defense niya. Kasi actually yung sinasabi dito, madali lang magsabi eh. Pero ang mahalaga po dito, ano yung na-establish? Ano po yung sinasabi ng ebidensya? Opo, very well said, attorney. Ito, attorney, bago tayo mag-arrive dito sa ating isa pang pag-uusapan, siguro, attorney, ano yung inyong maipapayo sa mga pamilya ng biktima o mga nabiktima sa mga unang hakbang na dapat nilang gawin para matiyak siguro na magiging matibay yung isasampa po nilang kaso laban po doon sa suspect, attorney? Oh, very important to. Unang-una, i-preserve yung evidence, no? Wag galawin or linisin yung crime scene. Second, kung may mga CCTV footage, photographs, videos, yung messages, call records, and other evidence, as soon as possible, kailangan itabi nyo na yan. Tapos, i-identify nyo rin yung possible witnesses and preserve their contact information. So fourth, of course, cooperate with the police and yung medical legal investigation. And syempre, finally, you seek a legal assistance because a lawyer knows what's best and ano yung gagawin sa ganitong circumstances. At ang matibay na kaso, hindi yan basta-basta nabubuo eh. Ito ay nabubuo sa ebidensyang pinreserve at kailangan yung evidence admissible and credible.